natin dito yung tinatawag na constitution. Kasi when you say constitution, dalawa ang step to amend the constitution. May tinatawag tayong proposal, may tinatawag tayong referendum. Ang proposal, ang may authority na mag-propose ng constitution, of course, the Constitutional Assembly, yung mga congressman, pwedeng Constitutional Convention, or through People's Initiative. Proposal pa lang ito. But kahit na kailangan tayo magkaisa kasi kahit na makalusot, granting makalusot yung PI nila, granting makalusot, hopefully na hindi naman, granting makalusot, hindi pa automatic ma-amend ang ating saligang batas. Kasi may second step pa, yung tinatawag na referendum. Referendum. So, ibisito, referendum, kailangan makuha natin ang majority of the votes, kailangan magsabi na no. Kasi pag yes yan, lusot yan. So, ibig sabihin, dalawang step ang pag-amend ng Constitution. First is the proposal. Ang proposal, pwedeng mga congressman or senador, Constitutional Assembly, voting jointly, hindi jointly. Okay? Kasi pag jointly, kakainin ang mga senador. Hindi pwede yan. Ayaw pumayag. So, hindi pwede voting separately, Constitutional Assembly, o pwede yung Constitutional Convention, sila mismo ang magtawag ng convention, voting separately din. Or, third, itong PI na to, but ang PI na yan, very limited lang. Hindi siya pwede sa revision, only the amendment ng ating saligang batas. So, very clear ito, Dr. Lorraine, na this is political in nature. So, dapat maghanda tayo. Kailangan magkaisa ang mga Pilipino. Hindi lang pwede na magsalita diyan, salita dito. Of course, may mga Pilipino kasi madiktahan of that 100 pesos, 200 pesos kasi mahal ang bigas ngayon. Tama. So, mahal ang bigas. So, 100 pesos, mga 1 kilo na yan o 2 kilo na yan. So wala pang 2 kilo yun. parang gano'n. So, ibig sabihin, 1 kilo lang yun o mahigit, 1 kilo yung isang bigas. So, that's why, parang daming nag-take advantage sa poverty na situation ng mga Pilipino. Karapatan nga ng mamayan na malaman kung ano na ba ang tamang estado ng ating Pangulo at dapat naman ding sumagot ang Presidente sa lahat ng isyu na kinakabahala ng mamayan, lalo na sa mga usaping ibinabato sa kanya. Dinedemand na nga raw ngayon ng taong bayan na magpa-drug test na di umano raw si PBM dahil baka mamaya raw ay di na pala siya ang umaaksyon ngayon bilang Pangulo. Patutsala tuloy ng netizen. It's just right and fair that the President has to address the nation with transparency. Tama ang sabi ni Ka Eric, kailangan magpa-drug test ang Presidente. May moral obligation sa mamayang Pilipino. Ang Presidente, it is our right to know the health situation of the President. Don't ignore it. Otherwise, if you do, then it's your time to... At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. That is the demand of the Filipino people. Ayun. Take a drug test and take give a full disclosure to the Filipino people. We deserve nothing less. Yan. At maganda dyan, Ma'am Lorraine, makakasama natin si Atty. Mark Tolentino para magbigay ng legal na kuro-kuro sa valid sovereign call of the people na ang presidente dapat ay huwag magkaroon ng squid tactics. Pag sinabi pong squid tactics, bubugahan mo ng tinta ang tubig para maging malabo. Ang panawagan po at nakasalang na moral authority question is not on the former president, Rodrigo Duterte. Ang nakasalang na moral authority question, moral ascendancy, and fitness and competence to govern ay nasa iyo po, Mr. President, because ikaw ang sitting president. At sa tingin namin po, hindi nakakatulong yung sinasabi mong fentanyl yan, effect ng fentanyl, epekto yan ng hindi siya nakukonsulta ng doktor. Anong connection doon? Non-issue po yun. Ang issue dito, hindi lang si Pangulong Duterte ang nagsasabi nito. Marami na po ang kumakalat sa social media for almost 3 or 4 months na ito na hindi nyo pinapansin. Kumibo lang kayo na nagsalita na si Pangulong Duterte with a very categorical public declaration. So the main issue here is not about Rodrigo Duterte. Naging mensahero lang siya. Do not shoot the messenger, Mr. President Marcos Jr., but address the message square and fair and with urgency. In fact, hindi ka dapat pumunta sa Vietnam, in my own personal opinion. Hinarap mo dapat ito. At hindi mo dapat pinalabas na parang baliwala ito.
at hinayaan ng mga trolls na mag-operate at mag-atake at palabuin ang issue. The main issue is the moral authority, fitness to govern, competence to dispose the powers and functions of the president vested to you by the sovereign decision of the people in an election. Ito po ang nakalagay. Are you fit to govern still, Mr. President? And to prove that you are fit is for you to subject yourself. Hindi dapat nakabatay sa legal kundi moral na question. Transparent, scientific, comprehensive drug testing. At sabi ni Ma'am Lorraine, with full public disclosure and to address the issue fair and square, head on, and not to use squid tactics and displacement of propaganda. You know, as a health practitioner, no, as a doctor, I'll tell you how serious drug addiction is. Yes. Anybody in the field of this drug menace, no, will tell you basic. Never have a relationship with anyone who has an addiction. Whatever it is, if it's drugs, if it's alcohol, if it's sex, if it's gambling, no, you cannot have. So, because very dangerous, you cannot trust. He's a liar. He doesn't have it in him. So, manipulator. So, nasa tama kami pag hinihingi namin, no, are we entrusting the lives of our children and our lives, the destiny of our country to a drug addict? Yun. So we want an answer to that because the consequences to that are so dire. No? So yun. Yun ang demand dito. At ang totoong leader, hindi yan pupunta sa Vietnam. He will stay here. Tatayo siya at sasabihin niya, take a drug test, take my follicle test right now in front of everybody. And not say, don't dignify that, or he has fentanyl. No, you're that squid tactics talaga. No, meet it head on like a real leader ought to, a strong leader. I know that you were hurt when the former president said you were a weak leader. Prove to us now that you're not weak. Take that drug test and be the leader that we've always wanted you to be. Comprehensive scientific drug test that will check you, not because kapritsyo namin ito. That is your moral obligation. Miss Ina, papasukin natin si Attorney Mark Tolentino for legal perspective and political views niya. Pasingit lang ha. Kung yung Eric, no, Ina and Attorney, no, yung pagmamahal sa bayan na ta-translate yan dito sa drug test na yan. Kung mahal mo ang bayan mo, Mr. President, katulad ng sinabi ni Mayor Baste, take that drug test. Kung mahal mo ang bayan mo, kung uunahin mo kami. No? These are all serious allegations, mga kababayan. Very serious. Pero nangyari, meron kasing reporter nagtanong sa kanya, di ba? Parang, do you categorically deny that you are a drug user? Tinawanan lang niya eh. So, tinawanan lang ba niya dahil na, that's a stupid question. Obviously, hindi. Or, otherwise. Diba? But anyway, pasok na natin si... Sige, para ipagpapatuloy natin ang talakay. Yes, at alamin din natin ang kanyang opinion. Walang iba kundi ang ating mabuting kaibigan. Matapang din to ang legal counsel at anchor ng SMNI. Walang iba kundi si Attorney Mark Tolentino. Good morning, Attorney. Hey, good morning kasama ang Ina, of course si Dr. Lorraine and si Ka Eric, lalo na sa mga followers ng Laban Kasamang Bayan. Yes, Attorney. Mayong buntag, maisog na abogado. May buntag, so nakita ko kayo sa Davao, but ako nanonood pa ako sa YouTube sa lahat ng mga developments sa Davao. Attorney, dedirektahin ka na namin. As a citizen of the country, abogado, and political observer, and defender ng press freedom and basic fundamental rights of the people sa konstitusyon, at pinanindigan mo yan, pinangatawanan mo yan. Ano ang tingin mo doon sa naging very serious, deliberate declaration of former President Rodrigo Duterte that the President now, President Bongbong Marcos Jr., is facing a very serious political, moral leadership crisis because of the revelation that he is a drug addict, President, hostage to the political power-hungry wife, and so on and so forth. Gaano katindi at kaseryoso ito at ano ang dapat na obligasyon ng isang Pangulo ng Bansa in the face of that very, very serious declaration coming from a former president na namuno ng ating bansa. Attorney Mark. Kailangan ka, Eric, na sagutin niya lahat ng mga allegation na yan, lalo na yung health issues, yung drug issue. Kasi nakalagay po sa ating saligang batas, right po ng taong bayan to know the health situation, the mental and health situation ng ating presidente. Nakalagay po sa ating saligang batas yan. This is not my opinion. Very clear po yan sa ating saligang batas. Constitutional right yan ng taong bayan to know
the health situation ng ating presidente. So klaro, there is nothing wrong when the people and other groups, and not just the former President Rodrigo Duterte, to demand it from the President of this country, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., sapagkat sabi mo ito ay constitutional right of the people and mandatory obligation niya ito na maging transparent sa mamamayan. Tama po ba, Attorney? Iba kasi pag private citizen, for example, may sakit tayo, may confidentiality. For example, you're a doctor, may pasyente, at may tinatawag na patient-doctor privilege communication, confidential yan. But iba pag presidente ng Pilipinas. Kasi ang presidente ng Pilipinas, may tinatawag tayong public trust issues. Yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan yung opisina ng Malacanang. So dahil pinagkatiwala lang ng taong bayan yan, may karapatan ang taong bayan malaman kung yung driver natin sa ating gobyerno, yung government leader natin, lalo na presidente, tama pa ba yung pag-iisip niya? May sakit ba siya? Wala ba siyang sakit? That is one of the constitutional right ng taong bayan. Pero attorney, paano kung ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabihin niya na, ayoko, okay naman ako eh. Sapat na po ba yun? Ano pong ano natin? I will not dignify. Other way. Yes, sabi yan ganun. Can we compel Kumbaga him? ba, hindi ko po papatulan yan. Pero ang iba na yung clamor ngayon ng mga kababayan natin. Kung basahin natin ating saligang batas, that is a culpable violation ng ating saligang batas, and that is a ground for impeachment. Naku. Kasi very clear kasi ang saligang batas, culpable violation ng ating saligang batas is one of the grounds for impeachment. So, serious. Ang sinasabi kasi ng ating saligang batas, right kasi ng taong bayan to know, that is the constitutional right of the public to know the situation, the health situation ng ating presidente. Kasi kung example, may sakit ng ating presidente, mental health, or for example, yung drug issues niya, baka hindi na siyang presidente ng Pilipinas. Pag hindi na siyang presidente ng Pilipinas, Balos-los na. who is the president of the Philippines? The president of the Philippines is the commander-in-chief of the armed forces. Ayun. So, kung example, yung presidente natin unfit to be a president, paano yung magiging commander-in-chief of the armed forces? So, baka malito yung armed forces natin and magulo yung he is the chief executive of the government. Paano kung yung chief executive natin is not in good health condition or in mental condition? It will affect the operation of the government. Kasi very basic kasi yan ka Eric and Dr. Lorraine. Public office is public trust. Pinagkatiwala lang sa kanya. Ibig sabihin, pag hindi na siya fit, kailangan malaman ng totoong boss ng taong bayan at totoong boss ng presidente who is the president of who is the people of the Republic of the Philippines. Attorney Mark Tolentino, Ma'am Lorraine, masingit ko lang ito ng kaunti. Which becomes a big issue now sa Amerika, ang nakasalang lang ang health issue na itinago ng kanilang defense DND. secretary. Yeah. Ni Lloyd Austin. Napakalaki ng issue sa mamamayang Amerika, sa Amerika ng mga Amerikano, sapagkat parang pinagtaksilan sila na fit pa ba na mamuno sa Departamento ng And that was Defense. just a few days, no? Oo, ma'am, in just a few days. Ito, presidente ng bansa. At talaga namang napakaseryoso at ang nagbulgar, former president ng bansa din. At nananawagan na dapat harapin niya ito, otherwise there will be a moral and political crisis in his leadership, Attorney Mark Tolentino. There will be a constitutional crisis kung yun ang mayari. So mas maganda, sagutin niya lahat yan para at least matapos yung haka-haka kung may health issues ba siya, may drug issues ba siya, or wala. Yun na naman tayo, mag-drug test siya, in open, live yan, dapat na hindi pwedeng hocus-pocus yung drug test, kailangan full transparency para malaman natin kung wala ba talaga siyang drug issues. Ayun. Attorney Mark, no? So, if we were to believe the former president, no, and he was the most trusted official, and I do believe him, the sitting president is in love with power. And because he is behind the People's Initiative, that is the allegation that will perpetuate himself, will perpetuate him and his family again in power for decades. That was the allegation in Davao. And now, no, when you put that in the picture, it makes sense. A lot of things really fall into place. So, given that, long shot na magpapadrug test siya, no? Long shot yon. Hindi niya gagawin yon. So, ano ang recourse dito ng taong bansa, bayan. Yes. ng taong bayan? Correct.
mag-file tayo ng petition for mandamus to compel him to do drug test because isite natin sa Constitution. ang provision ng ating saligang batas that the public has the right to know the health stability or health situation ng ating presidente. Very clear yun, nakalagay po yan sa 1987 Philippine Constitution. It is the constitutional right ng lahat ng Pilipino na malaman kung ano ba talaga ang situation ng ating presidente mentally, lalo na yung drug issues. And with respect naman sa PI, yung tinatawag na People's Initiative, from the word People's Initiative, kailangan ang initiative is coming from the people. Hindi pwede yan na People's Initiative but dikta ng mga congressman dahil sa 100 pesos, dahil sa 1,000 pesos o mga ganon. And second, from the word People's Initiative, kailangan alam ng taong bayan ano yung i-propose. Ano ba dapat ang i-propose? Dapat nung nakapirma sila, alam na nila ano yung mga proposal. Tama. Hindi pwede na perma-perma lang tapos nakablanko. Parang nakapirma ka ng cheque na walang alam ang figure kung magkano ang pinirmahan mo. So baka tumalbog yan. Parang ganun ang nangyayari. Kasi from the word People's Initiative, the initiative must be coming from the people. Claro. And of course, nakalagay doon na 12% ng lahat po ng mga botante, then 3% in every legislative district. But kailangan yan, i-authenticate yan or i-certified yan ng COMELEC kung sufficient in form and substance ba yung petition. But bago yan, from the word sufficient in substance, kailangan the initiation or yung start, the initiative must be coming from the people of the Republic of the Philippines. And lastly ka, Eric, ang itong People's Initiative, hindi yan, iba yan sa Constitutional Assembly or Constitutional Convention. Kasi ang Constitutional Assembly or Constitutional Convention, pwedeng amendment, pwedeng revision ng ating saligang batas. Tama. Whereas People's Initiative is only amendment. Iba ang amendment, iba ang revision. Kasi pag revision kasi pinag-uusapan natin, total revamp of the Philippine Constitution. Correct. Baguhin lahat. From presidential to parliamentary to federalism, baguhin lahat ang, for example, baguhin natin ang sistema ng ating constitution, total revamp, revision yan. But kung amendment na pinag-usapan natin, piecemeal change of the Philippine Constitution. So kailangan malaman ng taong bayan, ano yung piecemeal? Ano ba yung tinatawag na piecemeal change? Ano ba yung gustong baguhin ng saligang batas? Kailangan bago sila nakapirma, properly educated sila sa information, sa baguhin sa saligang batas. Attorney, Ma'am, go ahead. Attorney, so one of the more shocking things to me about this whole PI, no, na ididikit ko dito din sa drug addiction, ganyan, no, is how napaka-sloppy nung pagkakagawa. At saka yung parang wala talagang respeto sa saligang batas, walang respeto sa mga laws natin na ang mga kongresista mismo ang naging operators ng Speaker of the House. Nakikita natin na that's very apparent, no? Yung kala Migs Nograles, sila talaga yung sa Davao, meron yung mga, there's proof, no? And my phone is full of screenshots of yung mga staff ng kongresista mismo giving all of this, diba? So, paano natin imamaniobra yung mga karapatan natin, because you said if the president does not want to take the drug test, no, sabi mo mandamos, Petition sa Supreme Court. Petition sa Supreme Court. Pero ang grupo na ito na nakikita ko at yung mga nakapaligid sa Pangulo at ang Pangulo mismo ay ganit na ganit sa kapangyarihan to the extent that they do not care about the laws of the land at walang karespeto sa ating konstitusyon. So, paano yon, attorney? Ano yung mga options ng mamamayan? Yes. Yeah. So, of course, this is election. Politika naman ito lahat eh. So, may election ba naman ngayon na next year? Election na. Filing of the certificate of candidacy, October na, this year na. Alam natin yung election. But ang pag-uusapan natin dito, yung tinatawag na constitution. Kasi, when you say constitution, dalawa ang step to amend the Constitution. May tinatawag tayong proposal, may tinatawag tayong referendum. Ang proposal, ang may authority na mag-propose ng Constitution, of course, the Constitutional Assembly, yung mga congressman, pwedeng Constitutional Convention, or through People's Initiative. Proposal pa lang ito. But kahit kailangan tayo magkaisa kasi kahit na granting makalusot yung PI nila, hopefully na hindi naman, granting makalusot, hindi pa automatic
ma-amend ang ating saligang batas. Kasi may second step pa, yung tinatawag na referendum. Referendum. So, ibig ito, referendum, kailangan makuha natin ang majority of the votes, kailangan magsabi na no. Kasi pag yes yan, nusot yan. So, ibig sabihin, dalawang step ang pag-amend ng Constitution. First is the proposal. Ang proposal, pwedeng mga congressman or senador, Constitutional Assembly, voting separately, hindi jointly. Okay. Kasi pag jointly, kakainin ang mga senador. Hindi Kaya pwede ayaw yan. pumayag. So, hindi pwede. Voting separately, Constitutional Assembly, o pwede yung Constitutional Convention, sila mismo ang magtawag ng convention. Voting separately din. Or, third, itong PI na to, but ang PI na yan, very limited lang. Hindi siya pwede sa revision, only the amendment ng ating salita. So, very clear ito, Dr. Lorraine, na this is political in nature. So, dapat maghanda tayo. Kailangan magkaisa ang mga Pilipino. Hindi lang pwede na magsalita diyan, salita dito. Of course, may mga Pilipino kasi madiktahan of that 100 pesos, 200 pesos kasi mahal ng bigas ngayon. Tama. So, mahal ng bigas. So, 100 pesos, mga 1 kilo na yan o 2 kilo na yan. So Hindi, wala pang 2 kilo yun. parang gano'n. So, ibig sabihin, 1 kilo lang yun o mahigit 1 kilo yung isang bigas. So, that's why, parang daming nag-take advantage sa poverty na situation ng mga Pilipino. Okay. Attorney Mark, before kayo pasa kay Miss Ina, susugan ko po, at may mahalagang question mamaya si Ma'am Lorraine sa atin, susugan ko po yung tanong ninyo. Is this the first time na i-activate itong petition for mandamus sa Supreme Court compelling the President to undergo transparent full disclosure of his health mental condition related to the issue of drug abuse attributed to him? Is this the first and a landmark case possibly sa ating Korte Suprema, sa ating sistema ng batas? Attorney Mark. Actually, yung 1987 Philippine Constitution, may basis yan over Philippine history. Because if you remember, nung panahon ni Marcos Sr., hindi alam ng mga Pilipino kung ano talaga ang sitwasyon ng health situation ni Marcos Sr. So hindi tayo alam na doon pala sa Malacanang may mga Hospital. may hospital na pala doon sa loob. May life support system siya doon. Hindi na pala si Marcos Sr. ang nagpatakbo ng Pilipinas during the last year of his regime. So that's why nakalagay talaga na provision sa ating saligang batas na right ng mga Pilipino malaman ang health situation ng ating presidente. So this will be the first time, but of course the provision of that constitution is based on history na tinatago ng presidente ni Senior yung health situation niya. So that's why ngayon nakalagay doon right ng mga Pilipino na malaman kung ano talaga ang health situation ng ating presidente. Ayun, maganda yung paliwanag na yun sapagkat the people may petition the Supreme Court to enforce that provision upon Marcos. Yes. Tama ba, Attorney Mark? At hindi niya pwede pigilan yan. Anybody as a citizen of the Republic of the Philippines can file a petition for mandamus. Remedyo na yan, option na yan, mag-file siya doon sa Supreme Court. And we're volunteering for that. Yes. Kami na mismo magbo-volunteer sa Laban Kasamang Bayan as petitioners. If there will be volunteer lawyers to draft the petition, pwede po kaming pumirma. Ako mismo, in behalf of the Filipino people, I'm willing to do that. Yes. Attorney, absolute walang exemption na sabihin ng Pangulo na hindi niya po i-disclose ang kanyang health condition? Walang exception yan. Basta health situation ang pinag-uusapan, right yan ng mga Pilipino. Very clear kasi wala naman nakalagay sa provision ng ating constitution na privacy yan, ng confidential yan. Yes, confidential if you are not the president. Kasi pag if you are the president, dapat sundin natin ating saligang batas. Kasi kung hindi natin masunod, very clear, nag-take oath siya as president. Ano nakalagay sa take oath niya ng presidente siya ng Pilipinas? I will follow and abide the provisions of the Philippine Constitution. Sundin niya ang lahat po ng mga provisions ng ating saligang batas. And one of the provision is, kailangan ipaalam sa taong bayan ano talaga ang health situation ng ating presidente. Ma'am, bilang medical doctor, Miss Ina, before your follow-up question, is drug addiction attributed to the president right now, per se, drug addiction, is a health condition issue that should be treated with medical perspective, and does it affect the competence of a public official, for that matter the president, to have
sound mind decision-making process, Ma'am Lorraine? Definitely, Eric. And I cannot even begin to tell you how serious this is when you have a president who has that illness. No, it's a mental illness of drug addiction. Like I said, no, basically, you cannot even trust your dog with a drug addict. You cannot. You cannot trust even a gecko. Matagal mabuhay yan. You cannot trust a turtle. You cannot trust a drug addict with anything. More so a country. The destiny, our children. No, you cannot. So this is why we have to make that that drug test has to be there. No, kailangan yan ang hingiin ng Pilipino. No, Ma'am, excuse. Yes. And you are doing that opinion. Attorney Mark, excuse you're doing that opinion as a medical doctor. Yes, definitely. Attorney, your reaction. Yes. Basahin muna natin ang ano nakalagay sa ating saligang batas para masabi ng taong bayan na hindi ko ito opinion. Sige, go. Nakalagay talaga sa saligang batas. Very clear ha. Article 7, Section 12. Nakalagay ha. In case of serious illness of the President, public shall be informed. Yung public taong bayan shall be informed of the state of his health. Wala exception. Shall, from the word shall, mandatory. The public shall be informed of the state of his health. Members of the cabinet in charge of national security and foreign relation and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the president during his illness. Iyan ang binabanggit ni Pangulong Duterte. Yeah. That dapat ang pamunuan ng armed forces of the Philippines, national security sector, must be on alert because the president is a drug addict according to former President may I Duterte. just, Nasa konstitusyon pala talaga. Yeah, and as a doctor this is a definition of drug addiction, okay? Addiction is defined as a chronic relapsing disorder characterized by compulsive drug seeking and use despite adverse consequences. It is considered a brain disorder, because it involves functional changes to brain circuits and involves that is involved in reward, stress, and self-control. Doc, may follow-up ako. What if lang Yeah. fast niya yun? Umami siya bigla, pero sabi niya, dati pa yun, nag-rehab na ako. Get a drug test so that we will know if it's still chronic, Claro. if it's still present. Yeah. Matanong dyan, Dr. Lloyd, is it a serious illness? Kasi ang word ginamit ng saligang batas, serious illness of the president. It is very definitely a serious illness. Okay. Klaro sa Attorney Mark. Because it affects the functions of the brain. And Everything, so, even your judgment, your Yung sense of decision reality. making, Sense of reality. your sense of reality, it's all warped. your Everything sense of is moral warped. justness, of Yes. moral correctness. When you are a drug addict, where you belong is in drug rehab. You definitely do not belong in Malacanang. Ayun. Attorney Mark, hindi pala ito invento. Dalawang professional, Miss Ina, nagsasalita. Medical doctor by training and profession at practicing lawyer by training and profession. Both may batayan ang pinahayag ni Pangulong Duterte. Attorney, ibig sabihin, kunyari lang. Yes. Yes, hindi ko ito opinion ha. Yes. Tayo yan. Karen, Binasa hindi ko ka lang opinion. anong provision ng ating saligang batas. Sige, kunyari, attorney. And you have the authority to do that because Yeah. you're a practicing lawyer. At Yes. alam mo yung batas at napapaliwanag mo. At si Ma'am Lorraine, alam din niya yung kanyang binasa tungkol sa definition of drug addiction as a serious illness kasi pumasa siya ng board din. Kagaya mo, bar exam sa kanya board. So hindi po ito mga ordinary opinion. These are expert opinions of people with professional training and background on their field sa batas at sa medisina. Hey, wait a minute. I'm sorry. I said no. You cannot trust even a dog, a puppy with a drug addict. In fact, you cannot trust him with himself. Yeah. Self-destructive Self-destructive behavior. siya. No? And what you bring to the table is who you are. Yeah. If you destroy yourself, that means you're destroying other people and a country. No? Yeah. Miss Ina, thank you, Ma'am Lorraine. Kung ganyan po, Your follow-up. attorney, at nasabi natin na patunay na meron siyang serious illness, automatic po ba yan na mawawala sa kanya position and who will be the next? Ganun po ba ang magiging kalakaran po niyan? Yes. Where do we go from there? Yes. Except kung mag-resign siya. Kung mag-resign siya, automatic may maging presidenteng bago. Of course, under the Constitution, the Vice President will become the President. Pag maging presidente ang Vice President, bakante ang Vice President. Di ba? Kasi umakyat na, for example, si VP Sara, umakyat pagiging presidente, bakante ang Vice President. Ang gagawin ng VP Sara, mag-nominate siya ng isa. Pwedeng senador or congressman na maging Vice President. Tapos i-confirm yan yung nomination niya ng majority vote ng lahat ng congressman at saka lahat ng mga senador voting separately. Ayun. Yun yan.
So yun ang epekto. But yan kung mag-resign siya. Second, kung hindi mag-resign si PBBM, for example, hindi siya resign, which I doubt na mag-resign siya, pwede siyang ma-impeach because that is an impeachable offense. Yung drug addiction na culpable violation ng ating saligang batas. And of course, yung mga part yan ng high crimes. One high crime is mga drug addicts and yung serious culpable violation ng ating saligang batas. Ayun. So, pwede maging grounds yan, but hindi naman automatic yan. Of course, may due process pa, dadaan pa sa proseso ng impeachment, sa lower house, after the lower house, papunta sa upper house. So, this is a political practice. So, I doubt kung ma-refer ba, lalo na pag-control ni speaker ang mga congressman. But there is a shortest way for that. Nangyari na. Yung shortest way for that, attorney, is the direct action of the people to assert their sovereign will and force him to resign. Nangyari yan, Attorney Mark, abogado po kayo, nangyari yan sa ERAP and Gloria Succession at nangyari din yan sa tatay niya. At ito po ay mga direct intervention of the direct action of the people on the street, on the parliament of the street, and yan po ay hindi destabilization. Attorney Mark, baka kasi napapakinggan tayo ng mga security sector leaders. Ang direct demand of the people to petition the president should he be proven na siya ay involved into drug addiction. When the people call for him to resign, is that destabilization or not? Actually, that is constitutional right ng mga tao kasi sabi ko nga, public office is public trust. Sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. In fact, if you remember our history, nangyari yan ni Marcos Sr. papunta ni Cory Aquino. But yung sa kanila is Rev Gov yun. So nawala yung 1973 Constitution, gumawa sila ng bagong Constitution. Okay. Yun ang tinatawag na Rev Gov. Ito naman, nangyari din sa panahon ni ERAP na may implied resignation, sabi ng Supreme Court, nung sumakay siya ng bangka doon sa Pasig River, palabas ng Malacanang. So may tinatawag na implied resignation. So ang resignation kasi kay Eric, hindi lang express. Yeah. There is such thing as implied resignation. Claro. And of all those historical events na binanggit mo, Attorney Mark, Miss Ina, Ma'am Lorraine, ang key factor doon yung direct sovereign act of the people to petition the government to remove the president by way of a popular call for resignation and stepping down from power. At hindi natin binago ang ating line of succession. Sabi mo nga, there is the right of the people to demand succession when the president becomes incompetent, incapacitated, and unfit to govern, proven by legal circumstances. At ang isa dito ay ang pag-establish ng legal facts that he is involved into drug abuse and drug addiction. Mas maganda, sagutin niya yung lahat ng mga allegations para mawala yung haka-haka laban sa kanya. So, hindi dapat pagkuhanan yung mga allegations ni former President Digong Duterte. Kailangan sagutin niya in a proper forum. Okay. Going back, attorney, sa ating talakayan kung bakit ka namin in-invite, no? Marami ngayon ang nanonood. At napakalinaw po yung sinasabi ninyo na kasabay po nitong ating mga pagpapahayag, hindi naman po tumitigil ang paggamit ng kapangyarihan para abusuhin ito. In fact, we are not under the martial law, pero ngayon lang nangyari na ang isang legally granted with a law na franchise until 2044 pa, mga 20 years pa, na dapat may franchise tayo, nakasarado tayo. Upon orders of a very abusive agency right now, na parang hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagpapatakbo. Upon pressure of the House of Representatives led by his cousin, lumalabas tuloy na parang totoo ang triad. Hindi po triad ng droga sa mga Chinese triad. Kung hindi, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. daw, ayon sa mga political observers, ay ceremonial president. At ang kanyang poder ay kanyang isinishare sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan. Kaya triad, tatlo. At dahil dyan, nagkakaroon ng questionable exercise of the powers of the president. Of course, that's another thing to prove in documents, but in practice and observation, mahirap mong itanggi na nangyayari ang ganyan. Ano ang opinion mo dito sa nangyari sa SMNI? Attorney Mark Tolentino, very abusive ang nangyayari ngayon.
bago yung SMNI ka Eric, yung allegations ni laban kay BBM, napakabigat yan. Yes. Kasi ang presidente ng Pilipinas, he is the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. So ibig sabihin, kailangan siyang very fit talaga. Kasi nga, kung mag-apply ka nga as janitor sa isang mall, kailangan nga na fit ka. Kung maging janitor ka, maging sales lady ka, maging agent ka ng isang mga real estate developer, kailangan ka fit mentally. And in fact, ba dyan, mag-drive ka, kailangan nga mag-apply ka ng mag-drug test yata, mag-drug test bago ka mag-apply. How much more kung ikaw yung driver ng buong Pilipinas as a president of the Philippines, and not just the Philippines but as a commander-in-chief of the armed forces. And second, you are also the head of all the bureaus, executive departments, agencies of the government. So, napakabigat ang trabaho ng isang presidente. Kung may mga allegation na ganyan, it really affects yung kanyang trabaho. So, mas maganda sagutin niya yan. Dito tayo sa SMNI. Yung abusado na paggamit sa poder. Yung NTC, dininay nila yung petition natin sa NTC. Yung mga motions natin, yung motion to inhibit, dininay nila kasi pwede daw sila maging judge, same time maging fiscal, same time maging executor. So, which hindi naman totoo yan. And second, dininay nila kasi hindi daw tayo sumagot. Which sumagot naman ang SMNI. Sumagot ang SMNI, but of course, bago sagutin, nakiusap kami sa NTC na mas maganda, taruhin muna ano yung mga allegations para maging tama naman ang sagot namin. Nag-file tayo ng motion for bill of particulars. Dininay nila yan. Tapos, sinabi nila na hindi daw tayo nag-file ng answer. When in fact, nag-file tayo ng answer. And fourth, may mga allegations sila na nag-operate daw ang SMNI sa Region 6. But walang specific saan ang Region 6. Napakalaki ang Region 6. Walang specific kung saan doon. So, nag-file sila, nagsabi nila na violate daw natin ang suspension nung 30 days kasi nag-operate daw tayo nung December 27, which in fact, hindi naman. So, ang ginawa natin, kasi last time nag-file tayo diretso sa Court of Appeals, dinenay ng Court of Appeals kasi hindi daw tayo nag-file ng MR. So, ang ginawa natin, by this week, we will file a motion for reconsideration sa NTC, and I'm sure expect naman yan na i-deny nila bago tayo mag-file ng certiorari sa Court of Appeals. Court of Appeals. So, dito naman, Attorney, hold mo na kasi may breaking news tayo from the ground. Ready na ba tayo, Miss Ina? Yes, ito, kaugnay po dyan, attorney. Ito, ang mga anchor po. At tumari nga ito nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging issue nito. Hindi lang ba napansin na si FL ang nagpapalakad ng gobyerno at si Tampa ang tagatupad? Ang hina nyo Upang matigil na ang issue ng pulburonic, dapat wag na mag-aksaya ng panahon si PBBM. Magpa-drug test na. Pagkatapos niyan, kung negative siya, walang problema. Kung positive naman, mag-resign siya kaagad. Kung capable pa na mamuno, dapat malaman ng publiko. Kasing kung totoo, laya pa ng Pangulo dahil sa Certificate of Candidacy. May katanungan na linapag kung totoo man na drug user. 7 million. Opo, Your Honor. 27 million. Saan kwarto mo na-discover? Doon din sa room kung saan yung mga bot na nakalocate. Sa may CR po nung kwarto na yun, Your Honor. So you're trying to tell me na yung unang nag-search na lugar, hindi nila ginawa yung trabaho nila dahil hindi nakita yon? Hindi ko po masasabing ganun, Your Honor. Hindi nga, yun ang ibig mong sabihin eh. May nauna na nag-search doon, nakita yung 4.6 million, nakuha yung 2 baril, pero may naiwan na 27 million na ikaw ang nakakita at nagbilang. Tama? May sinabi po nung papaalis na po kasi kami, Your Honor, sinabi po sa akin ni Linsing Jean na merong pera doon sa may CR. Wherein yung CR po na yun, Your Honor. Sino ang sinabi yan? Ikaw? Opo. Wala man. Did the searching officers not know of this? Walang nakakalam sa mga opisyales na merong 27 million na nakatago pa? Nung pagsabi po sa akin nung Chinese, Your Honor, sinabi ko po agad kay Lieutenant Colonel Guevara, and then in-advise niya po na puntahan ko, i-check ko, then secure na po. Para kung at paalis na, daling ko na rin po sa DSOE po. Sige, so 27 million.
Apo. Yun ang inireport mo. Apo. Yun. Tama? And then, ano yung pera na ibinaba nyo at dinala sa hotel? Ano, Your Honor, yung pera po, Anong Doon pera na- yun? Yung 4.6 or yung 27? wala po kami pera dinala po sa hotel, Your Honor. Eh, dun sa investigation report ng NCRPO, meron eh. Alagay nga dito eh. Ano ng hotel yun? Espasyo. Espasyo? Tagig to, Espasyo, NCRPO, di ba? Espasyo is in Tagig, ano? Actually, Mr. Vice Chairman, we can summon the Espasyo Hotel to find out yung time and place, time and date kung kailan niya pumasok to. Sige, go ahead. Annalyn, pwede mo na ipakita yun? Sinong kasama mo nung in-inventory mo yung pera? Nung time na in-inventory po, ako po, si Sir Quijana, si Staff Sergeant Lesder, tapos si Ruiz, tapos yung media po. Can you speak louder, no? Kasi hindi na nadinig ko. Pakiulit mo yung sinabi mo. Sorry po. Ang kasama ko po nung time na yon, dun sa office po ng inventory is ako, si Major Quijana, si Ruiz. Team, di ba? Ikaw yan. Ako po yan. Apo, yung tumutulong po sa akin. Ano po? Hindi ko po masyado marinig kanina. Ako po yun. Yes. Black. Yung isa naman, hindi naman kompleto yung uniforme yata, if I am seeing it right. Actually, para Si siyang... Derder. Oh, naka-short siya, naka-short. Oo. Oh. Tama? Apo. A while ago, sinagot mo kanina, 1,000 peso bills. Yung kwan. Yung pera, di ba? Hindi, sabi ko po kanina, yun, hindi ko po ma-recall yung mga ano po. Basta ang naalala ko po is mga naka-bundle po siya na estimated na 500. Nandiyan ka nga. Litrato mo ngayon na doon. Mukha mo nga eh. Opo. Tapos Ako nga po ngayon, yan. hindi mo alam? Hindi alam po na ano, Your Honor. Kitang-kita mo, ikaw nag-inventory, hindi mo alam? Alam ko po, Your Honor, na ano. Ano? Anong denomination yung nakita mo? May 1,000 nga po, tsaka may mga 500 din po. Asan ang 500 dyan sa kulay na yan? Sige, pakita mo sa akin. Hindi, yung ano po pala yung, ang tawag doon? Yung pong kwan, nag-base po doon sa packaging tape po, Your Honor. Oh, Kulay blue yung nasa packing tape also. Ay, nakikita namin dito, mas malapit. Lahat yan, kulay almost blue lahat. Walang ano dyan, walang kulay 500 dyan. Wala nga po. Oh, yun, wala. Oh. Wala po. And I believe, dyan sa amount na yan, hindi lang 27 million. Ayan lang po yung nabilang ko po nung binuksan po. Paki-zoom out ulit. Paki-zoom out ulit yung pera. Para makita natin kung halos ilang bundles yan. Ilang patong yan? 3 patong ba yan? 2? 3 po. 3 patong. Opo. Oh. 1, 2, 3. Oh. Hindi yan 27 million. Kung tatanungin nyo dyan, more than 50 yan. Baka 60 million pa yan. Isa-isayin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Or times mo 2. Basta yan naman po na-witness naman po nung ano yan, na binilang ko po mismo sa harapan po nung media po yan, na nag-base na lang po ako dun sa per bundle po niyan. Doon yun lang po ang pinaka nagawa ko na lang po, and then sa ako packaging tape.
para mas madali na po namin ma-inventory. NCRPO, meron din ba kayong na-recover na withdrawal slip sa Okada Hotel ng subject matter of the search? None, Your Honor. Meron ako. May nag-provide sa akin yung withdrawal nung kung ano yun. And it would amount to 64 plus million. Are you saying, Congressman Acop, that the withdrawal from the Soler Hotel, No, Okada. Okada, Oh. 64 million Oh, was withdraw? yes. Withdrawn. Huh? Oh. Can you have the bravery to give it to the chairman for me to Mababurn find out na out? yung aking bubuwit eh. Ah, Ipapakita ko sa iyo yung mga resibo ko. They're all in Chinese characters. Yung amount lang hindi. Kaya hindi ako mabobola ng mga ito eh dahil yeah. alam ko yung nangyayari sa loob eh. Okay, go ahead. Sige, go ahead. Nandito yung receipt. At saka yung kwan. Yung mama nag-withdraw nung July, August, September. Two times in September. September 11 and 15. July 16 and August 19. If my story is right, dito sa kwan nakita nung driver na nag-withdraw ng pera eh. Driver bodyguard. So alam niya na maraming pera yung kanyang boss. At yun na itinip sa inyo. Gumawa kayo ng paraan na paano nyo marireid yung lugar. Illegal possession of firearm lang ang pupwede. Huwag nyo nang sabihin sa akin yan dahil galing ako sa CIS. Alam ko na yung mga istoryang ganyan. Dalawang senaryo na andito sa atin. Pasensya na kayo, hindi ako marunong nito. Okay. Dalawang senaryo nandito. Sa kaliwa, yun yung nawawalang 27 minutes na kung saan doon pinatay ang body-worn camera. At pumasok yung tunay na nangyaring sitwasyon sa loob ng Unit 1811. Sa Unit 1811, nung pumasok yung 13 personalidad from the operation, dito inayos nyo pa. Lahat inayos ninyo. As a matter of fact, I can show the video exactly what transpired. Ito ang nag-transpired noong pinatay na ang body-worn camera. Share mo to. Okay. So we'll be showing yung dalawa. BWC, from the moment na binuksan ni Patrolman Acosta, mamaya we'll be asking Acosta, from the moment na binuksan niya yon hanggang makarating sila doon sa Unit 11, na kung saan dumiretso na sila hanggang sa loob, and then nakat yung BWC, and then the CCTV, siya ang sumunod. So we will be trying to find out, kung anong ginawa nila in relation sa sinasabi nila, nakiklaim nila ngayon that pumasok muna sila bago binasahan. Okay, so ngayon, pakikita natin sa members of this committee what really happened. So 12:30 pumasok yung
mga grupo. And this what happened inside. Sa 27 minutes na nawawala dahil pinatigil ang BWC, nakita natin kung sino. Ayan, si Magsalos. Ayan, si Corpus. Ayan, si Democrito. Ayan, si Guevara. Ayan, si Quijana. Ayan, si Pat Acosta. Andyan si Pio Ginto. Sa loob kayo lahat. Na supposedly, dapat, binabasahan nyo muna. Ang ginawa nyo, nagpaikot-ikot na kayo sa lahat. Mr. Chairman, baka naghahanap ng budget. Naghahanap sila yung pera. Yung pera kagad yung target dito eh. The way they operated, hindi sila naghahanap ng mga armas, kundi yung bag, yung pera. That's what it is. Plain and simple, Mr. Chairman. I must agree, Congressman Tulfo. And as a matter of fact, dito natin patutunayan that ang sinasabi nila ngayon, sinesecure nila ang perimeter. And that's the reason why si Major Magsalos, ang sinasabi nila, nandito na sila sa loob, samantalang ang kanilang trabaho ay mag-secure lang ng perimeter. But they roam around. They roam around sa lahat. Pasok sa kwarto, pasok sa CR. And as a matter of fact, this is the best direction that I ever seen in my entire life. Being a former movie actor, ito na ang pinaka-worst na direction na nakita ko. Even the blocking, even the directing, hindi kayo papasa. Nag-ano ka dito eh. Di ba, Ara? Nag-Back to the Future ka. Nag-Michael J. Fox ka. Pagkatapos nyong pumasok sa loob, lumabas ka. Eto, binuksan nyo na yung BWC. Dito, binasahan mo na sila nung 12:59. 12:59, naayos nyo na sa lahat, lumabas ka, at binasahan mo sila ng kanilang search warrant. After na maayos nyo na sa loob, hindi kayo papasa sa amin eh. Kita mo, ang blocking mo nandun ka sa loob. Habang pinoproteksyon mo yung kwarto. Habang nagbabasa ng karapatan. Now, sinabi ninyo, paano nga? Lucky enough that these people, with the guidance of General Natates, nahawakan nila ang CCTV. Otherwise, makakalusot kayo. Pero this time, hindi kayo makakalusot. Lahat kayo nagsinungaling. Lahat kayo artista, lahat kayo direktor. Inayos nyo ang loob ng 27 minutes and then you went out, Guevara, lumabas ka upang gawing tama. Binuksan nyo na uli ang BWC. At sa the BWC, okay, nalilabas nyo, yan na ang ginampanan ninyo. Maayos na lahat. Bad production. Bad direction. Lieutenant Guevara, Lieutenant Colonel Guevara, inamin mo doon sa inyong pre-investigation meeting with General Natates that you have gotten 31 million plus 4.6 billion. Nasa video yan. Nandito sa video. Pwede namin pakita. At sinabi mo
na meron kang binigyan ng 500,000. Sino ang binigyan mo ng 500,000? I cannot recall, Mr. Chair. Alam mo, Gibara, this is your chance to retrieve yourself. Yes, Mr. Chair. This is your chance to be honest with yourself, with your family. Yes, Mr. Chair. Aminin mo na sa sarili mo dahil lalo kayong malulubog. Sino binigyan mo ng 500,000 in accordance with your pre-investigative pre-investigation meeting with General Natates? If I may recall, Mr. Chair, I mentioned in that conversation with the good regional director is, if I may recall, I mentioned there Major Magsalos, Mr. Chair. So binigyan mo si Magsalos ng 500,000. Bakit mo siya binigyan ng 500,000? I cannot recall, Mr. Chair, na dun sa video, Mr. Chair. Hindi, bakit mo siya binigyan? Kayo nag-operate eh. Alam mo, binigyan mo siya ng 500,000 eh. Ikaw ba nagbigay o si Kihana? Wala pa akong binigay, Mr. Chair. But, Sino nagbigay ng 500,000? Ikaw nagsabi na bigyan ng 500,000 si Magsalos. Magsalos, tumanggap ka lang ng 500,000? Good afternoon, Mr. Chair. I did not receive any money, Mr. Chair. Sa sinabi mo, Gibara, huwag na kayo mag-consult sa lawyer ninyo. Buko na kayo eh. Ang sinabi mo nagbigay ng 500,000 ay si Major Quijana. Major Quijana, yung sinabi mo ba dito, totoo o hindi? Gibara? Mr. Chair, during the time, I assume that it was only a private conversation with the regional director. But when I arrived, Mr. Chair, I wasn't aware that I was being recorded in a video without the. Alam mo, Gibara, nakita na natin yung nangyari Yes, ng sir. 7 minutes eh. Yes, Alam Mr. nyo na mali ang ginawa ninyo eh. Alam nyo na kinalikot nyo na lahat to eh. Diba? Makikita ko yung pera ngayon, yung video, na kung saan itinago pa ninyo. Makikita dyan, andyan lahat. Yes, Mr. Chair. Ato si Quijana. Quijana, ikaw ba nagbigay kay Magsalos ng 500,000? Yes or no? No, Mr. Chair. Hindi ikaw nagbigay ng 500,000? Wala po akong binibigay. Wala kang binibigay? Opo. Nakita mo pera sa kwarto? Yung mga pera, nakita mo? Yes or no? Sa pagkakaalam ko po, may mga nakita po akong pera. May nakita ka mga pera doon? Opo, Your Honor. Di ba? Magkano? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko po masabi. Hindi nyo alam eh. Sa operation, di ba? Meron kayo sinubmit na report? Your Honor, nalaman lang na Sa spot report, nabilang lang po magkano yung nilagay pera. nyo? Sa spot report, magkano nilagay nyo? Sa spot report, Quijana, ikaw ang head dyan, kayong dalawa ni Gibara. Magkano nilagay nyo sa spot report? Sa unang spot report, Your Honor, sa pagkakatanda ko po, 4.6 million, Your Honor. 4.6. 4.6 ang nilagay ninyo. Yun ang pinakita nyo. At inuwi nyo yung 31 million. Is that correct? No, Your Honor. Nag-inventory rin po kami sa opisina, Your Honor. Yung po Yun, 27 million. nag-inventory kayo after na inuwi nyo yung pera. Di ba? Your Honor, wala po kaming inuwing pera. Dinala po namin sa opisina yung pera, Your Honor, para inventaryohin. Okay, tanungin natin si Lebunan. Si Patrolman Lebunan saka si Garcia. Garcia, kayo yung mga nakakita nung luggage na nilalabas yung pera eh. Can you kindly tell us in this committee what happened to that money that was inside the 2 luggages? As a matter of fact, the 2 luggages is here. Asan yung luggages? Na sinasabi mo, Demokrito, na inuwi mo na sa bahay, pero narito yung luggages na nanggaling sa DSOU. Ayan, andito ang luggage, Pakita natin. Ayan ang luggage, Alin na sa'yo dito, Demokrito? Alin yung inuwi mo dyan? Alin inuwi mo, Demokrito? Yung buong kulay peach po yung dala ko nung sa hotel. Bakit na sa kanila? Kung inuwi mo sa bahay mo? Sa hotel po, dinala ko. Hindi, kanina sinabi mo na nasa DSOU na inuwi mo eh. Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Sinabi mo, di ba? Malagay ko lang po sa kotse ko. Malagay mo sa kotse mo. Hindi ko ma-recall kung binitbit ko Ba't siya. nasa kanila ngayon? pauwi. Hindi ko na po ma-recall kung nabitbit ko po siya, Your Honor, pa uwi. Before you proceed, Congressman Tulfo, I just wanted to share. Ito yung CCTV that was submitted to us para at least makita natin
kung ano yung nakita doon sa loob ng kwarto. Ito yung nasa loob ng kwarto na kung saan ito yung pinagtatalo ng CR na kung saan sinasabi sa based on the report that was submitted to us that we were able to read ay hindi pinapapasukan yung CR na yon because of all this money that was seen inside. Ito yung moment na pumasok na sila sa loob and at the same time pumasok na sila dito, lahat ng operatiba dito sa kwartong to sa pamumuno ni Major Quijana and Magsano and Colonel Guevara. In accordance to what I read sa report, these are all money and those in the black are also black are also money. Colonel Magsalos, ikaw ay isang perimeter pero andiyan ka na sa loob. Ito, hindi ko alam kung sino to isang to. But I think they have recanted as well, no? Sila nagsabi na ito ang mga nakita sa loob. Sabi mo kanina, Quijana, hindi mo nakita yung pera, hindi mo nakita. Ikaw pa nagtakip ng pera. Anyway, in other words, At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Naghimalayang magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan.